Ang pinaka-top seller namin noong October, kumita ng 700,000 sa loob ng isang buwan. Isang buwan? Isang buwan. Wow. Reseller yon. Yan mga ka-update, welcome sa ating panibagong vlog. Nandito tayo sa Pasig, sa may Palating, sa may Sandoval Avenue. Pero tayong dinayong malupit na kasosyo. At sigurado ako marami tayong kikitain dito. Marami tayong matutunan and kukwentuhan niya tayo ng journey niya pag nasa pagnegosyo. And nakasosyong to is gumagawa siya ng mga plaque, awards. Yun yung mga ginagawa niya. Tara, puntahan natin. Hi, welcome kasosyo! Welcome kayo dito sa aming pagawaan. Yan guys, nandito kami. Okay lang bang ituro mo kami sa negosyo? Sure. Sige, tour ko kayo. Dito tayo. So, ito, ang area na to. So, gumagawa kasi tayo ng mga plaque, trophy, medal. So, itong section na to na sinusupervise ni Kuya Marlon ay engraving. So, ito, piniprepare niya na yung lahat ng mga i-engrave na text. Kasi alam ko na sa 100 pieces yan. So, ibibigay ito sa company ng JBC. So, reseller ang may order niya. Engraving, ang ginagawa niya is, paano yung ginagawa niya? Ginagawa niya, nire-retoke niya yung mga, ang tawag kasi dito, dumi. Yung dent. Okay. Pagkatapos niyan, after niyang maretoke, ipapatuyuin muna yan ng mga ilang minuto, 5 minutes lang. Then, dito na siya dadalhin. So, ito yung tinatawag nating sandblasting process. So, ito, gumagamit tayo ng hangin na may kasamang buhangin, kasosyo. So, uupo siya dyan, tapos gamit ang gloves. So, i-engrave niya na to. So, ganito siya. Sandblasting process siya. Ito yung mag-i-engrave dun sa material. So, makikita nyo, hangin na kasamang buhangin yan. So, continuous na hangin na may buhangin. So, ang gagawin niya, sisirain niya kung ano yung nandun sa niretoke. Ang tendency nun, lulubog, i-engrave siya. So, ganun ang proseso niya. So, after siyang ma-engrave, dadali naman siya rito sa section na to. So, dyan siya ibababad para alisin yung emulsion. Kung makikita nyo dun kanina, mga kasosyo, yung emulsion is yung kulay blue. Once na mababad na siya rito, magiging ganito na siya. So, ito yung example ng glass engrave. So, makakapa mo, kasosyo. Parang siya nakaukit, ano? O, ukit yan. Pwedeng malalim, pwedeng mababaw. Depende kung ano yung gusto ng reseller. O nung kliyente. Nung order. So, ganun siya. So, ito yung mga example ng may kulay na. Na-engrave na may kulay. So, ganito siya pag na-engrave na may kulay. Kulay black. Nakikita nyo, kulay black siya. So, ito yung tutungtong dun sa katawan, sa base. Para nakaganyan siya. So, ito yung assemble niya. Pag binuo siya, mga kasosyo, so, ganyan siya, ganun siya. Lahat to, glass? Lahat glass, nag-i-engrave din tayo sa acrylic, Depende sa ano. wood. Kasi sa nakikita ko, yung technology ng laser is napakabagal pa sa panahon ngayon. So, ang ginagawa namin, traditionally, mas mabilis pa yung sandblasting process kumpara sa laser engrave. Tsaka ang kagandaan sa sandblasting process, kasosyo, pwede mong laliman, pwede mong hindi laliman. Tapos, any font size, kaya niyang engrave. Kahit isang malaking lapida, kaya niyang engrave. Kahit yung litrato ng tao, kaya niyang engrave. Hindi laser. Sandblast. Sandblast process. Kasi laser, medyo costly. Mahal ang maintenance. Pag nasira mo yung head, 150,000. Yung sa amin, low maintenance, low operation siya. Hindi malakas sa kuryente, kasi compressor lang ang ginagamit namin, single phase lang. Ganun ang process. Pagkatapos niyan, kasosyo, dito na tayo sa assembly. So dito sa assembly, gumagamit tayo ng glue. Ang tawag dito, ultraviolet glue.
Siyempre, pag may ultraviolet glue mga kasosyo, merong ultraviolet light. So, dun kumakapit yung adhesive sa UV light. So, ang kagandahan, bibigyan ko kayo ng demo. Ganito siya, excuse lang. Kuha tayo ng base. So, pili ako dito ng base. Halimbawa, ito. Tapos, halimbawa, ganito yung gusto kong itayo. Okay? So, banlawan lang natin to. Kasi madumi. Yan. So, dito, binabanlaw siya para malinis. Then, pag okay na, assemble na natin siya doon. Kuha tayo ng basahan. Dami, oh. May basahan dyan, pare ko, eh. Diba? Lahat mukhang crystal. So, panasan natin. Siyempre, kailangan, bago i-assemble, tuyo siya. Anyway, may blower naman tayo doon para sa pang mass production. Pero pag isa lang, pinupunasan lang namin yan. Then, set up na natin siya sa ilaw. Then, kukunin natin yung katawan. Pahanap natin yung kanyang puwetan. So, for example, ito yung puwetan niya. Yung parang sa ipin ba to, Kas? Yung parang gano'n. Oo, totoo kasosyo. Ganun siya. Kung ano yung nakikita nyo sa mga dentist clinic, di ba pag inayos yung ngipin mo, yung pagpapastahan ka, di ba UV yun? Yun. Ito rin yun. Okay. So ito, lalagay na natin. So ganito lang pag-apply niyan using UV glue. So gaganyan namin siya. Sorry, pasmado. So tatapat lang natin siya ganun. So ganyan na siya. So ganyan siya. Gano'ng katagal yan, Kas? Ang pagdikit nito nasa around 10 seconds lang. Ang bilis, ano? Oh, so pagka ano na siya, natuyo na siya, takpan lang natin. Mas maganda kasi nasa dark room siya eh. Pero kailangan mag-reflect yung ilaw dun sa UV glue para manigas siya. So pag tumigas na siya, bilang ka lang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan na siya. Kita nyo, yan na siya. Wow. So, laki na. Oo nga, ano. 10 seconds lang. Oo. Ganun siya. So, ganun binubuo dito yung mga trophy. So, kahit pwersahin mo yan, mababasag mo muna yung salamin bago mo matanggal yan. So, ganun katibay ang ating UV glue process. So, UV light, UV glue process. So, ganun ang assembly line namin. So, kahit 200 piraso yan, kaya namin tapusin yan, wala pang 2 o 3 oras. 200 piraso na orders namin. Diba? Eh, yun, yung mga ginagawa nila. Dito naman, mga, ito, mga kristal. Bukod sa glass, may tinatawag tayong mga premium na kristal. Ito yung mga premium na kristal, kasosyo. Ganito siya. So, mapapansin mo, 3-dimensional na siya. Anong 3-dimensional? Ano na siya, tawag dito, may molde na to ang ginagamit. Kung mapapansin mo, ang glass ganito lang. Flat. Pero ito makikita mo 3-dimensional na. Okay, yun. Ito yung pinagkaiba ng dalawa. Parehas glass. Pero pinagkaiba, ang glass kasi na ordinary ay tint green. Ang premium crystal glass, ultra clear. So ganito siya, ultra clear. So sa price, mas mahal to? Mas mahal to. So, pero malakas ng demand nito. Ang order sa amin ngayon nito, nasa 250 pieces. Ng isang masugid na reseller. Reseller lang yun. Reseller yon na tinutulungan natin. Oh, ganyan siya. Tapos meron pa tayo kasosyo, bukod sa glass and crystal, meron din tayong tinatawag na acrylic. So ganito siya kasosyo. Ito naman yung acrylic. So mga pagkakamalan mong glass. Pero kung titignan mo, acrylic lang yan. Acrylic lang siya. So ang order sa amin nito, nasa 300 pieces. So yung iba na-deliver na. Acrylic mas mura. Ito rin yung isang example ng acrylic. Yan. Ito yung may citation na. So yan, lahat yan may per side may UV print technology. So hindi po yan sticker. Kasi ang kagandahan ng UV print technology, kahit ganyanin mo yan, hindi natatanggal. Ganun siya katibay. Oo, kahit basahin natin ngayon,
Samahan nyo ako, kasosyo. Ang kagandahan sa UV print technology, kahit basahin mo siya, kutkutin mo, Hindi talaga siya matatanggal. hindi talaga natatanggal. Mas lumilinis pa nga siya eh. Pag binasa mo, mas kumikintab. Yan, oh, kahit kutkutin mo yan, ganyanin mo, talagang okay siya. Talagang matutuwa yung Oo. bibigyan. Talagang quality ang mabibigyan ng alright. produkto ng reseller natin. Yan. So, yan. Ito pa mga palabas na to, itong mga item na to. Yes, kasosyo, ito yung mga, pag naka-plastic na, ready for deliver na yan. Tapos tutur kita kasosyo dito sa aming production line. Kasi kung makikita nyo, assembly line to. So dito nagsisimula ang lahat. May production line pa tayo. Yes. So ito yung ating mga for deliver pa. Kahapon, puno yan. Hanggang dun sa dulo, nabawasan na namin, awa ng Diyos. Kasi yung mga reseller ay nagmamadali na kunin yung mga order dahil puro Christmas party na eh. Oo. December na. Oo, yung mga kliyente kasi ng ating reseller, mga big company. So tinutulungan natin sila. So ito yung ating production line. So mag-uumpisa muna tayo dito. Ito ang cutting line. So makikita mo, sa likod niya, ito ang glass. So magpapademo ako. Francis, pasuyo naman. So kasosyo, dito to i-demo po sa inyo kung paano siya kinakat. Pero dito nagsisimula lahat. So makikita may mga tabas-tabas na glass dyan. Siya nagko-corte. Ang tawag sa kanya is glass cutter. So i-demo sa inyo kung paano namin kinakat yung isang glass. Ang laki ng ano mo, ang production mo. Actually, sa totoo lang, kasosyo, sobrang liit pa nga nito. Nalilitaan ka pa. Ibig sabihin, marami yung orders nyo. Oo, kasi nag-start kami 2 years ago eh. Kung tatanungin mo, nag-umpisa kami, maliit, parang 15 square meter lang o 10 square meter. After 2 years, naging 600 square meter na yung nakuha ko. Kasi sa demand. Grabe ang demand nito, kasosyo, dahil iilan lang kami sa industriya eh. Nasa 20 lang kami sa buong Pilipinas. Ang demand, ganito kataas. Ang supply, ganito. Lahat ng kumpanya kailangan ng ganitong awarding. So may monthly, may yearly. So minsan sa isang taon, 3 beses ang awarding. Kada kumpanya yon. Ilan ba yung kumpanya natin sa Pilipinas? Libo o daan libo na nakarehistro. So essential kasi siya para sa mga bibigyan ng award ng empleyado. Kasama na talaga sa company yun, ano? Kasama na sa company yun, lalo na kung malalaking company, kagaya ng call center. Kasi ano sila, kasosyo eh. Binibigyan nila ng motivational yung mga employee nila para bigyan ng award. So, ayan, papakita sa inyo paano siya kinakat. Glass to, ikinakat niya. Oh, glass yan, kasosyo. Ang acrylic ba, kinakat din? Kinakat din siya. So, ganyan lang siya. Gumagamit lang siya ng diamond cutter. Then, ganun lang. Parang mani lang na ginanon lang niya, titirya dahil sa makat niya. So, halimbawa yan, kukortihin niya. Ang design na gusto is number 5. So, pwede siyang ikat ng ganong design. Depende sa order. Oo. Bukod sa rectangle, may mga ibang korte. Kung makikita nyo dyan sa video, yan, kinakat na ng ating glass cutter, yung korte na glass, na plaki. Kalimitan kasi ano yung mga magbibenta sa inyo dito? Ang best seller namin dito kadalasan glass and acrylic. Acrylic. Kasi ang glass kasi, hindi naman yan naluluma eh. Hindi siya nagtatarnish. So, ang pros and cons niya, madaling mabasag. Pero, lifetime siya. So, dito tayo, kasosyo. So, ito naman yung diamond natin. Dito naman siya inahasa o tinatawag nating sanding. So, yan, sinasanding siya dyan. Itong area na to is sanding area. So, pag nasanding na siya, ganito isura niya. Pag nasanding na siya, mga kasosyo, ito kasosyo, ganito isura niya. Ang tawag dito, octagon. Ito, plakito trophy. So, nakaganyan ito. So, dito niya, ginagamitan niya ng diamond wheel
para makortehan niya yung mga bevel ng glass. Okay. So, ganyan siya. Siyempre, hindi pa ito matatapos. Dadali naman ito sa belt na. Ang mangyayari, pag na-belt naman siya doon, magiging ganito na siya. Mas makinis. Makinis na. So, makikita niyo yung diferensya. Ito, medyo makinis na kumpara dito. So, ito na yung almost finished. Ito, paano pa to? Sanding pa. Sa next stage sa sanding ito. Yung next stage sanding kasi, ito yung first stage, ito yung second stage. Tapos may third stage pa. So, kailangan continuous yan. Kailangan continuous siya. Tapos, after nyan, dito na tayo sa buffing area. Tapos ito, kasosyo, ito na yung binabuff niya. So, pag nabuff siya, ganito na siya. So, ito, meron din tayong mga bloke na glass na to, nabuff na niya. Yan ang nagiging clear. Nagiging clear, babasain lang. Kasi may ano pa siya, buffing powder. So, pwede na tong gamitin. Ang tawag dito, glass trophy na. Yan. Hindi siya flat eh. Almost tube na. Yan. So, gumagawa rin tayo, bukod sa flat, meron din tayong tube. Yung design, ganyan siya. Tapos dito, sa buffing area, itong area na to nakikita mo kasosyo, acrylic yan. Lahat dito ang ginagawa dito, puro acrylic. So, sa acrylic, hanggang from 6 mm up to 50 mm ang kinakat namin. Ang pinakamakapal na kinakat namin ganito. Yan, anong size niyan? Ito is 50 mm, almost 2 inches. Ang tawag na dito, acry block. Kasi ang normal na acrylic, ganito lang kanipis. Diba? Kumpara mo dito, ang layo. Bloke na. Oo, ito sheet, ito block. Yan siya. So, tawag dito, ano rin to, acrylic na trophy. So, nasa cutting stage to. So, kung ano yung ginagawa sa glass, similar lang din naman sa acrylic. Magkaiba lang sila ng area. So, ito na yung almost done. Ito, hahasain pa to. Ito yung number 10. Yan. So, may nakasulat dyan, trophy, ganyan. Yan. Okay. Yun, Cass, thank you sa pag-tour mo sa amin dito. And okay lang ba na pagpakwentuhan ka namin, malaman namin yung journey mo sa pagnenegosyo? Paano ito nagsimula? Okay, sige, sure. Tara, let's go. Yan mga ka-update, mga kasosyo, welcome sa ating podcast. Meron tayong malupit na kasosyo dito. Cass, pakilala ka naman and yung negosyo mo, pakilala mo naman sa mga manonood natin. Okay. Ako nga pala si Mervin Tupas. Ang aking negosyo ay trophy, plaque, tsaka mga medal. Yun yung mga ginagawa mo dito. Yes, yun ang mga ginagawa. And yan, Cass, kwento mo naman kami sa journey mo sa pagnenegosyo. Paano ito nagsimula? Okay. So, medyo mahaba-haba lang eh. Umpisa natin sa umpisa. Paano ka ako napunta rito? So, dating ahente lang ako na ganitong industriya. So, trophy, plaque, and medal. So, nagkataon lang na yung mga customer ko talagang sobrang daming order, sobrang dami ng customer ko. So, hindi na kaya nung aking supplier na pinagsasubcon ko. So, doon, alam ko naman yung proseso kasi sa totoo lang, ayoko naman talaga magnegosyo. Kakapagod. Kaya sabi ko, mas gusto ko pa mag-ahente na lang. Nasa bahay ka lang, chat-chat ka lang, update ka lang sa mga kliyente mo, follow up mo lang yung mga supplier mo kung okay na, tapos bubuk mo na lang, i-deliver, babayaran ka na. So, less hassle. Parang reseller, ano? Reseller. Nag-umpisa ako as reseller. That was 2012. So, nag-start ako doon, resell lang. Kung familiar kayo, sulit.com pa no. So, sulit.com, post ka lang doon ng mga plaque. Yes. Kasi dati sulit.com siya. Then, nagkaging OLX. Wala pang marketplace noon. Wala pang marketplace sa Facebook. So, doon muna ako nag-umpisa. Then, pinagpatuloy ko lang. Meron naman akong background, no? Educational background pagdating sa IT. So, information technology. Doon na kasi umusbong yung tinatawag na Google search engine. So, sa Google, nag-create ako ng website. Then, nagkaroon ng, binoost ko siya. So, pag tinype mo, Medal, Philippines, ang lalabas, company ko. So, minsan picture ko. So, doon dumami yung mga umorder at nagtiwala.
Hanggang sa sumobrang dami na yung order, hindi na kinaya ng supplier ko, doon na ako nagtayo ng sarili ko talaga. Nagsimula to, saan nagsimula tong ano mo? May inuupahan ka ba? O Actually, nag-umpisa lang ako sa inuupahang bedroom lang, bed space. bed space? Bed space Doon mo lang lang. siya simulan. Doon lang ako nagsimula. And wala naman akong ganitong production. Mhm. Madalas, nandun lang ako sa supplier ko. Mhm. So, napagkakamalan pa nga akong empleyado doon eh. Pero ako yung customer nila eh, dahil ako ay reseller din. So, doon lang, tuloy-tuloy lang, hanggang sa hindi na kinaya eh. Siyempre, ayoko na masira sa customer. Dahil pag nasira ka sa customer, nasira mo yung tiwala, hindi na yung order. Kaya yun ikaw yung- na mismo yung ano. Oo, hanggang sa nangyayari sa sobrang dami ko ng order, ako na ngayon pumupunta doon sa supplier para tumulong. So, nagiging production staff na ako. At the same time, reseller din nila ako, na kliyente rin nila. So, doon na ako natutunan yung proseso, paano magtayo ng ganitong factory. So, that was 2002. Bugas, natutunan mo talaga, nandun ka talaga sa loob ng production. Yes. Kaya nakikita mo kung paano siya ginagawa. Lahat natutunan mo na. Mm. Tapos ito, unti-unti na siyang lumalaki. Ano yung nararamdaman mo na, ay, kailangan ko ng palakihin to? Ano yung ginagawa mo? Ay, kailangan ko ng lumipat? Ano yung pakiramdam mo? Ano yung naiisip mo? Pag Nag-iisip ko. mag-expand ka na. So, nung nagtayo na ako ng factory, ang mindset ko lang nun is ganito, makabenta. Yun lang ang mindset ko nun. Kasi, ahente, siyempre, pag sales ka, kailangan yung iba hinahabol quota, di ba? Ako hindi ko hinahabol yung quota eh. Hinahabol ko, gusto ko bilhin yung sasakyan na yun. Yun yung goal ko. May mga dream car ka, dream house. So, talagang nami-meet ko naman. Kasi dahil sa ganitong industriya, nakabili ako ng bahay, bili ako ng lupa, kotse. So, lahat binigay sa akin. Siyempre, sa sipag at tiyaga at diskarte. So, siyempre, ayun siya. Sa tingin mo, Kas, ano yung pagkakaiba ng goal saka yung may pangarap o dream? May pagkakaiba ba yun? Sa akin, yung goal is may short term lang siya. Ibig sabihin, may goal ka para itong buwan. Kasi maraming goal eh, kasosyo eh. Pwedeng itong week, ito goal mo. Kailan, ito matapos mo. Para ito yung ma-achieve mo. So, merong goal naman. Ito yung gusto mong goal na next month. So, ang goal kasi sa akin, nakikita ko kasosyo, short term lang. Pero yung dream na nabubuhay sa puso mo, pang future na yun. Ano ba ang gusto mo after 25 years, 30 years? Anong gusto mo mangyari sa kumpanya mo? So, yun nakikita ko siguro ang difference. Marami kasi nalilito dun eh, sa goal, saka sa pangarap nila, sa dream nila. Kaya tinatanong ko rin kung ano yung sa palagay mo. Yan ka dito sa experience mo dito sa production mo, sa negosyo mo, may na-experience ka ba na problema na hindi mo makakalimutan? Tapos paano mo siya na-solve? Actually, ito ang kukwento ko sa iyo, kasosyo, saka sa manonood na follower ni kasosyo Marvin. No? Nung nag-start ako ng factory, dalawa lang kami. Si Marlon, tsaka ako, yung isa kong tao. Na-experience ko, sa sobrang daming order, 5 araw wala kaming tulog. Tapos ang ginagawa namin, kahit magdagdag ako na magdagdag ng tao, hindi talaga siya talagang kinakaya. Kahit ngayon, tuloy-tuloy ang overtime namin, tuloy-tuloy may gumagawa. So, kasi kami, kasosyo, nasa 30 na. Ang hindi ko makakalimutan ang experience, yun talaga, 5 araw wala kaming tulog. Grabe kasi ang demand. Kasi ang dami ko ng mga reseller, ganyan. Kasi tapos na ako sa stage na na-achieve ko na yung goal ko eh. Kuha ko na yung dream car ko, bahay ko pa, etc. Nandun na ako sa stage na kung paano ako makakatulong sa aming community. Paano ko mababago ang buhay ng isang reseller na tambay na kumikita ng 8,000 isang linggo lang. 8,000 linggo. Beginner pa lang yun na inaalalayan namin, ginaguide namin dito kung paano siya magsisimula sa ganitong industriya. Kasi ang daming demand nito sa Pilipinas. Lahat ng kumpanya kailangan ng awarding, kailangan ng promotional item, kailangan ng corporate giveaway. Once na naalagaan mo na yun, continuous repeat order. So, yun ang tinuturo ko sa mga reseller. Kung ano yung pinagdaanan ko noon. Sinishare mo sa kanila. Kung ano yung experience ko, kasi sinishare ko sa kanila. Kasi ito yung, kumbaga, ito na yung path ko eh. Ito yung dinaanan ko, susundan nyo na lang ako. Na balang araw, baka makuha nyo rin yung mga goal nyo sa buhay. Bahay, lupa, kotse. Anong naisin yung kotse? Or magkaroon ng ganitong negosyo. Magkaganito ng negosyo. Kasi
sa amin, kasosyo, nasa level 2 na ako. Papunta na ako sa level 2 kasi nasa distribution na ako eh. Tapos, tawag dito, mag-ship na kami sa franchising. Kasi sabi ko, ganitong industriya, napakalaki ng demand. Talaga, alam ng Diyos yan. Talagang, hindi kami masyado pinapansin, pero yung demand, grabe. Kasi lahat ng kumpanya kailangan ng ganito, awarding. Mga trophy shop, engraving shop, mga metal signages, kami gumagawa rin ng mga ganyan. So sabi ko, sobrang laki ng opportunity. Gusto ko nang i-share sa iba talaga. Na mga kababayan natin, mga overseas Filipino worker na sa ibang bansa, pwede sila mag-start sa ganitong negosyo na wala pa ang kompetensya. Kasi ilan lang kami na supplier, 20 lang. Ilan yung kumpanya na sineserve namin, 100,000 o milyon na. So talagang maganda mapakilala to sa Pilipinas at marami tayong matulungan na reseller. Yun ang mission and vision ko. Na marami akong matulungan ng mga reseller. Kasi meron ako dito kasosyo kung maano mo. May isa akong beginner, 8,000, tambay lang siya. Ang pinaka-top seller namin noong October, kumita ng 700,000 sa loob ng isang buwan. Isang buwan? Isang buwan. Wow. Reseller yon. Sabi ko, nung na-realize ko yon, sabi ko, ito na siguro yung destiny ko na yung mission ko na makatulong, makaserve sa mga kababayan natin. Kasi, kita mo, reseller lang. Walang resibo, walang permit, walang DTI, wala etc. Kami na nagpo-provide para sa kanya kasi tinutulungan namin siya. Basta ikaw, kuha ka ng kliyente mo, ipakilala mo dito, kami nang bahala sa mga paperwork. Resibo kami na magpo-provide. Wala ka na alalahanin na resibo. So, more on online ka lang. Wala ka nang gagawin kundi magbenta lang. Oo, sa bahay lang, mag-alok online. Yun mo, napakalaki nun, 700,000. Totoo kasi doon lang siya nag-aalok, Facebook Marketplace, TikTok, YouTube, nag-upload lang siya. Then tinuturuan lang namin siya, mag-come up siya ng Facebook page. Ito kasi ang pinaka-umpisa, mag-create ka ng Facebook page. Tapos, picturean mo lahat ng produkto namin. Kunin mo yung mga sample, ibibigay ko sa'yo, wala kang babayaran. I-display mo sa lugar mo. Tapos i-promote mo, bahala ka. Gusto mo ako pa mag-promote, no problem. Para makabenta ka lang. Kasi ang tulong ko, kasosyo, nandun na ako to serve people, to serve my reseller. Pag kumita ka na 700,000, kumita na din ako. Sabihin mo nang kahit kumita lang ako 200,000, kumita ka 1,000,000, mas ma-happy ako. Kasi sa akin, fulfillment yun achievement yun na meron akong taong natulungan. Yun yung hindi nila naiintindihan. Meron kasing tao na pera-pera lang na gusto kumita lang ng pera. Pero meron pang mas malalim doon. Tulad ng ginagawa mo is yung pagtulong. Di ba? Nakakatuwa kasi meron kasosyong ganito. Kas, baka pwede mag-reseller na lang ako. Pwede. Nagulat ako doon sa 700,000. Totoo. Grabe laki nun. Reseller ka lang, ganun kalaki. Diba? Ganun talaga. Nakakabili na ako ng kotse nun. Totoo, kasosyo. Kasi kaya ganun kalaki kinita ng reseller kasi nga mababa pa ang kompetensya sa market. Konti lang kami, 20 lang kami supplier na manufacturer sa buong Pilipinas. Ilan ang sineserve namin? Daan libo, milyon na kumpanya. Ang umahawak, hindi ako, mga reseller ko. So doon nagbabago yung buhay nila. Pero yun, Kas, yan, balik tayo sa usapan natin dito sa inspirasyon naman. Meron ka bang inspirasyon na pinanghuhugutan? Bakit mo ginagawa ang negosyo? Gusto mo palakin? Bakit? Ang mission ko talaga, mission vision ng amin, sa akin personally, is marami akong mabigyan trabaho dito sa aming komunidad. Paano ko magagawa yun? Kailangan marami akong kumitang mga reseller. The more na marami akong ma-serve na reseller, the more na nagbibigay ako ng mas maraming trabaho. Kasi nasa stage na ako na gusto ko nang tumulong sa mga tao. Andun na ako, tapos na ako sa stage na nakuha ko na yung goal ko. Kotse, lupa, bahay, luho. Wala na akong inggit sa katawan Nakuha ko na yun, na-achieve ko na lahat. Yung sa akin, ang self-achievement na gusto ko ma-fulfill, yung makatulong na ako sa tao. Nandun na ako to serve my reseller, to serve my customer. Tsaka ma-serve ko din yung mga employee ko. Siyempre, gusto ko rin sila mabigyan ng trabaho. Kasi sa totoo lang, kasosyo, sa isang reseller na umorder sa amin, patumbas nun, 2 o 3 empleyado ang natutulungan niya. Kasi sa isang empleyado, isang pamilya na napapakain.
nandun na ako sa, yun na yung parang yung fulfillment ko sa aming business. Makatulong ako magpakilala to sa Pilipinas kasi walang pumapansin. Yun. Talagang pinaka goal ko doon na ako masaya, yung nakakatulong ako na mayroong reseller kumikita ng 20,000, tatlong araw lang. Meron ako reseller kumita lang 112,000, isang araw lang. Grabe. Ganun na sila. Sabi ko, nakakatawa na ang sarap kasing tumulong mga kasosyo na eto, tinuruan mo, nakita mo dati naglalakad lang, nagko-commute. After 1 month, 2 months, pagbalik nakamotor na. After 6 to 1 year, nakakotse na, SUV pa. Yung, alam mo yun, parang napakasaya sa puso na ito, nakita mo yung umpisa niya, reseller siya. Ngayon, may bayad lupa, kotse na. Dahil lang sa pagtitinda ng trophy sa kaplak. Iba yung ano mo vision mo. Talagang gusto mo talaga tumulong sa mga tao. And Cas, any advice mo sa mga kasosyo, sa mga ka-affiliate na nanonood, kung gusto nyo rin tahakin itong pagninegosyo or sa mga reseller, kaya i-promote mo na rin itong negosyo mo? Okay, umpisahan ko kasosyo sa mga experience ko o aral na nakakatulong din sa ating mga kasosyo. Kas. Una, credibility mo. Kahit anong negosyo mo, kung sira ang pangalan mo, wala magtitiwala sa'yo, babagsak din ang negosyo. Number 1 yan. Yung trustworthiness mo, credibility mo, may isang salita ka, nandyan na yan, honest ka, truthful ka. Yan ang number 1. Yan ang nakikita ko isa sa magpapatagumpay sa negosyo mo. Kahit anong larangan. Credibility mo. Yun ang binibigyan ko ng importansya. Kasi pag walang credibility, kahit anong negosyo mo, babagsak yan. Walang maniniwala sa'yo. Sa akin, yun ang iniingatan ko kasi nagsiserve na ako sa mas maraming mga reseller. Ang siniserve ko, Luzon, Visayas, Mindanao na eh. May reseller sa Luzon, may reseller sa grupo sa Visayas, may reseller sa Mindanao. Kaya sabi ko, hindi na rin namin kaya na iisa lang yung aming gawaan, isang malaking factory lang, tapos ang daming reseller. Kaya gusto ko na rin i-share sa mga kababayan natin, na mga OFW, na mga kasosyo din, na ito mga kasosyo ay maliit pa lang na kompetensya sa industriya. So ngayon, magla-launch na tayo kasosyo ng franchising. Sa franchising kasi, tutulungan namin sila kung paano sila mag-umpisa sa ganitong industriya, itinda ng trophy, plaque, medal, pati manpower, training namin. Pag na-training namin ng 2 to 3 months, di-deploy namin sa branch nila. Ang gagawin na lang namin, lahat ng mga blanco na plaque, trophy, and medal, mga signages, kami ang gagawa ng blanco, sila na mag-i-engrave at mag-print. Tapos meron tayong reseller community, so nasa mga 500 members na sila, mga reseller. So, konti pa lang yun, kasi ang ratio ko sa isang reseller, hindi bababa sa 10 ang kliyente nilang kumpanya. Kasi ang sinuserve ng mga reseller ko, mga malalaking company talaga, call center. So, pag once na nagtayo ka ng branch, hindi na sila pupunta rito sa Pasig. Halimbawa, may nagtayo ng franchise branch sa akin dito sa Quezon City. May showroom na yon, may equipment na yon, may manpower na doon. Doon na sila pupunta. Kasama ng kliyente nila. So, magkakaroon si franchise ng sarili niyang community o resellers na magagaling sa amin. So, ipopromote na lang. Diba, may nagtayo rito sa Parañaque. Ipopromote namin sa page. Ako na magpa-brand. Wala ka nintindihin sa branding. Ako na magpa-brand. Papakilala ko sa reseller. O punta na kayo doon sa Awards Gallery, Parañaque. Doon na pupunta yung mga reseller. So, yung branch na yon, yung franchise na yon, tuloy-tuloy ang sales nun. Ganun siya. Kasi, ang liit ng kompetensya eh. Bawat kanto, wala naman kayo makikita ng trophy shop eh. Diba? Kumpara mo sa printing, bawat labas mo may tarpaulin. Kaya nagkakaroon ng price war. Dito sa aming industriya, kasosyo, walang price war. Kung kaya mong gawin yung design ng kliyente, pataasan ng presyo, hindi pababa. Basta kaya mo magawa yung order nila, yung design nila. Yung sa price war, Cas, hindi kasi nila alam yung price war eh. Ano ba yung ibig sabihin ng price war? Yung price war kasi, pagka ito ang demand, ito yung supply. Since pag ang supply na-take over niya itong demand, ngayon si supply nagpapababaan sila ng presyo.
So, nangyayari, may mga piso per print, yung mga piso-piso na. Sabi ko, pinapatay mo na yung industriya nun. Kami, hindi ganun. Kumbaga, may sinusunod kaming SRP price. Ang nangyayari pa, kasosyo bigyan kita example. Isang trophy, umorder yung ating reseller, taga Baguio. Nabenta niya 10,000 Ganito lang siya. Ganito, 10,000 isa. Isang peraso. Kasi isang peraso lang. Kaya, nabenta niya, 10,000. Plaki lang yun. Kasi ibibigay sa real estate company, may a-award na natang presidente or kasi ibibigay sa malaking tao. Yung 10,000, isang order lang yun. Nakuha rin niya yung oras na yun. Kumita agad siya 10,000. Pinadala lang niya sa JNT or sa LBC. Binayaran na siya. So, ganun kasi yung market industry namin. Konti pa lang kami, pero yung demand grabe. Skyrocket. Sky's the limit. Magsasawa ka sa order. Yung mga reseller ko, ayaw nang tumanggap din sa dami na rin nilang order. Ganun ang nangyayari. Wow. Sa demand. Lakas talaga ng demand. Kaya hanggat maaari, nag-expand ako nang nag-expand. Ang ginagawa ko, hinahabol ko yung order ng reseller. Dagdag ako ng dagdag ng tao. Habang dumadami yung mga reseller ko. The more kasi na marami ako kumita na reseller, the more na marami ako mabibigyan trabaho. So, nandun na ako sa stage. Sabi ko, mas makatulong pa ako pag nag-franchise pa ako. So, yung mga kababayan natin na gusto nang umuwi sa Pilipinas, gusto na lang magnegosyo, ako naman kasosyo na sa 20 years na ako sa experience. So, alam na alam ko na yung ganitong industriya. Konti lang talaga kami. Sabi ko, yung iba na OFW natin, gusto na lang mag-business dito sa Pilipinas, kayang-kaya. Yung mga reseller, kaya kumita ng 700,000. Yung pa kaya may franchise. Yun, ang dami natin natutunan today. Maraming salamat sa iyo, Kas. Sa mga gusto mag-franchise, sa mga gustong mag-reseller, kumita ng ganung kalaki, 700,000. Isang buwan, sobrang lupit nun. Yan, Kas, maraming salamat. Napaundakan mo kami dito. And natutuwa kami kasi nalaman ng iba kung ano yung experience mo, yung journey mo, and yung negosyo mo. And ngayon, nagpapa-franchise ka na. Congrats, Kas. Salamat po. Thank you. Salamat, kasosyo. Salamat. Yan mga ka-plate, mga kasosyo, ang dami natin natutunan today. And I hope na marami rin kayo natutunan. And isa sa dalawa, ang dami kong natutunan actually. And isa sa natutunan ko pa is magsimula muna kayo sa pag-ahente, pag-reseller. And kung gusto nyo talagang may pangarap kayo, and gusto nyo makuha yung mga goal ninyo, and simula kayo doon and aralin nyo yung mga dapat nyong aralin kung gusto nyo talagang matuto sa pagninegosyo. And pangalawa is yung goal. And nag-iiba kasi yung goal ng tao. Ang goal ng tao is una is yung mga kumita naman ng pera. And kapag ka nakaalis ka doon sa sitwasyon na yon and ang gusto mo na is tumulong, is magle-level 2 ka na, and ibig sabihin nun is iba na yung negosyo mo, talagang malaki na. And yan, sa mga hindi pa nga pala nakakilala sa akin, guys, ako nga pala si Marwin Capili, TikTok athlete since 2023. Sa pagti-TikTok athlete, so naka-build na ako ng apartment. And kung gusto niyo matuto, at nagtuturo din ako ng libre. Yan, kung gusto niyo ng ganitong content, gusto niyo malaman yung journey niyo sa pagninegosyo ninyo, gusto niyo malaman ng mga client niyo, customer niyo, and makapagsimula na kayong mag-content, ito na yung simula kasi malalaman nila kung ano yung story ng negosyo ninyo, kung paano siya nagsimula. Kaya ito yung pinakamagandang paraan para mag-start kayo ng pag-content kasi ito na talaga yung mundo ngayon. Kailangan nag-content na kayo, lalo na pag may negosyo kayo. At yan, huwag nyo nang kalimutan to i-share para mas maraming matulungan. And palagi tayong magsusumikap at umangat.